Tumayo ka lang diyan sa sulok, Elena. Ang pagmumukha mong miserable ang sumisira sa swerte ng kapatid mo. Marahas akong itinulak ng aking ina palayo sa boardroom table bago pa man ako makaupo. Ayusin mo ang pagsasali ng tubig, asik niya. Pagiging utusan lang ang alam mo. Huwag mong hayaang dumikit ang malas mo sa pera ng pamilyang ito. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakipagtalo. Naglakad lang ako patungo sa side station. Kinuha ang pitsel at palihim na sumulyap sa relo sa ilalim ng aking manggas. 4 na minuto. Ang misteryosong investor na kinatatakutan nilang lahat ay darating sa loob ng 4 na minuto at wala silang kaalam-alam na kanina pa siya nakatayo sa loob ng kwartong ito. Mula sa pwesto ko sa sulok, habang hawak ang pitsel na basa ng hamog ng yelo, kitang-kita ko ang dinamiko ng pamilyang nagdikta sa buong buhay ko para kay Don Arturo, ang aking ama. Kaming mga anak ay hindi tao. Kami ay mga numero sa negosyo. Ang kapatid kong si Julian ang asset. Siya ang high risk, high reward na taya na ayaw bitawan ng ama ko kahit gaano pa kalaki ang nalulugi. Sa paglaki namin, ang pera ay dumadaloy lang sa iisang direksyon. Mga private tutor. Nang bumagsak si Julian sa math, binigyan siya ng bagong sports car nang itotal wreck niya ang una niyang sasakyan dahil sa kalasingan. Binigyan siya ng puhunan para sa isang restaurant sa BGC na nagsara matapos ang 6 na buwan dahil ayaw niyang magtrabaho kapag weekend. Ang tawag ng ama ko rito ay bridge loans. Tawag niya rito ay pamumuhunan sa potensyal. Ibinuhos niya ang katatagan ng aming pamilya sa walang hanggang ambisyon ni Julian, kumbinsidong balang araw ay mababawi rin ang lahat ng gastos. At ako ang liability. Ako ang ligtas ngunit nakaka-board na bond na pinagsisisihan niyang binili. Nang makapasa ako sa kolehiyo, sinabi niyang wala silang cash. Nagtrabaho ako ng 3 racket. Naging taga-ayos ako ng estante sa botika mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Tapos, didiretso sa klasiko sa statistics. Graduate ako ng walang utang at walang tulong mula sa kanila. Nang makuha ko ang una kong trabaho sa risk assessment, hindi ako binati ni Arturo. Tinanong niya kung bakit hindi ako kumuha ng trabahong may komisyon gaya ni Julian. Para sa kanya, ang swelduhan ay para sa mga alipin. Ang mga tunay na lalaki, nagsusugal sa negosyo. Ang adiksyon na iyon sa sugal ang nagdala sa amin dito sa malamig na kwartong ito. Ang krisis ngayon ay simple lang. Nakahanap na naman ng shortcut si Julian. Palagi naman siyang naghahanap ng shortcut. Gusto niyang bilhin ang pwesto niya sa isang prestihiyosong investment partnership. Ang buy-in fee ay $150,000. Wala siyang ganoong pera. Naubos na niya ang huling bailout ng magulang namin, ilang buwan na ang nakararaan. Pero nakumbinsi niya si Arturo na ito na yun. Ito na ang gintong tiket na magbabayad sa bawat sentimo at magpapatunay na tama ang ilang dekadang bulag na pananampalataya ni Arturo sa kanya. Pinanood ko si Arturo na inaayos ang kanyang kurbata. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Takot na takot siya, pero tinatago niya ito sa pamamagitan ng kayabangan. Tumingin siya sa akin na nakatayo sa service station, iritado sa pananahimik ko. Dapat nagte-take down notes ka, Elena. Bulong niya. Ni hindi man lang ako matingnan sa mata. Isasara na ni Julian ang deal na magsisiguro sa pamana ng pamilyang ito habang ikaw namumroblema sa barya at renta. Malaki siyang mag-isip. Yan ang pinagkaiba ninyong dalawa. Sumandal siya. Iminuwestra ang mamahaling opisina na hindi niya alam na ako ang nagbabayad. Si Julian ay isang asset. Ang paggastos ko sa iyo ng 30 taon, ang pinakamalaking lugi ng buhay ko. Isa kang sunk cost. Elena, subukan mo na lang maging kapaki-pakinabang ngayong araw. Panoorin mo kung paano kumain ng mga bigatin. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng pitsel. Sunk cost. Isang termino sa ekonomiya para sa perang nagastos na at hindi na mababawi. Sa rasyonal na pagdedesisyon, dapat mong baliwalain ang sunk costs. Pero hindi rasyonal si Arturo. Siya ay isang adik. Napakalaki na ng nagastos niya kay Julian kaya hindi na siya pwedeng huminto ngayon dahil ang paghinto ay pag-amin na ang buong estratehiya ng kanyang pamumuhunan, ang buong buhay niya
ay isang kabiguan. Kaya nakaupo siya doon, handang isangla ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang bahay niyang bayad na. Para lang panatilihing buhay ang pantasya. Hindi niya alam na hindi na ako ang liability. Ako na ang auditor. At isasara ko na ang libro ng pamilyang ito magpakailanman. Para sa pamilya ko, ako ang invisible na anak na tinitiyak na mainit ang kape at puno ang baso ng tubig. Pero ito ang sikretong 5 taon ko nang itinatago. Hindi ako nagtatrabaho sa admin. Hindi ako taga-file ng papel ng ibang tao. Isa akong distressed debt investor. Kapag ang mga kumpanya ay nalulugi, kapag nagdurugo sila ng pera at nagiging lason ang kanilang mga asset, ako ang sumasagip. Binibili ko ang mga utang nila sa murang halaga at pagkatapos, inaayos ko sila o kaya'y kinakatay para ibenta ng pira-piraso. Buwitre ako para sa iba, tagapagligtas para sa ilan. Pero para kay Arturo at Doña Felicia, ako lang si Elena, ang anak na hindi makabili ng bagong kotse. 2 linggo na ang nakararaan, na-flag ng aking algorithms ang isang maliit at agresibong investment firm na tinatawag na Blackwood Partners. Naghahanap sila ng mga bagong partner na may buy-in na $150,000. Isa itong klasikong Ponzi scheme. Nauubusan ng pera at desperado sa bagong kapital bago sila ipasara ng mga regulator. Ilang buwan nang ipinagmamalaki ni Julian ang Blackwood. Sinabi niya sa lahat ng gustong makinig na hinabol daw siya ng kumpanya. Kinilala raw nila ang kanyang henyo. Ang totoo ay mas simple. Nakakita sila ng bibiktimahin. Nakakita sila ng isang desperado at mayabang na lalaki na may amang may bahay na fully paid at binuksan nila ang pinto. Nung nalaman kong naglalakad ang kapatid ko papunta sa patibong, ang una kong instinct ay balaan sila. Muntik ko nang tawagan si Arturo. Muntik ko nang sabihin sa kanyang tumakbo. Pero naalala ko ang birthday dinner kung saan pinaupo nila ako sa lamesa ng mga bata. Naalala ko ang pandidiri ni Doña Felicia sa sapatos ko. Naalala ko ang pagtawa ni Julian nang sabihin kong na-promote ako, tinatanong kung pinapayagan na ba akong gumamit ng colored copier, kaya hindi ko sila binalaan. Binili ko ang patibong gamit ang isang shell company. Binili ko ang controlling debt ng Blackwood Partners. 48 oras na ang nakararaan. Hindi lang utang ang hawak ko. Sa epekto, ako na ang may-ari ng kumpanya. Kontrolado ko ang board, kontrolado ko ang hiring process, at kontrolado ko ang lalaking papasok sa pintong iyon. Sa loob ng 3 minuto, si Mr. Salcedo ay hindi isang senior auditor. Siya ang head ng aking security at compliance. Binigyan ko siya ng napaka-espesipikong utos. Hihingi siya ng patunay ng liquid assets. Pipigain niya si Julian hanggang sa magpanik ito. Pinanood ko si Julian mula sa aking sulok. Tumatagaktak ang pawis niya sa kanyang mamahaling barong. Paulit-ulit niyang tinitignan ang kanyang leather briefcase. Tinatapik ang clasp nito. Alam ko kung ano ang nasa loob. Wala siyang $150,000. Mayroon lang siyang humigit kumulang 20 piso sa kanyang checking account. Pero sinabi niya kay Arturo na handa na ang pera. Sinabi niya sa mga investor na handa ang pera para punan ang kakulangan. May ginawa siyang napakatanga. Kumuha siya ng PDF ng kanyang bank statement. Binuksan sa editing program. At nagdagdag ng 3 zero. Iniprint niya ito sa high-quality na papel. Kumbinsidong maloloko ng isang pirasong papel ang multimilyong audit. Nakaupo siya doon habang mahigpit ang hawak sa briefcase. Takot na baka hindi matuloy ang deal, pero walang kamalay-malay na ang tunay na panganib ay hindi ang pagkawala ng deal. Ang panganib ay ang kapatid na nakatayo 5 talampakan ang layo. Naghihintay na iabot niya ang isang palsipikadong dokumento na magpapalit sa kanyang desperasyon patungo sa isang kasong kriminal na walang piyansa. Nakahanda na ang bitag. Ang kailangan na lang niyang gawin ay pumasok dito. Bumukas ang mabigat na pinto ng salamin at pumasok si Mr. Salcedo. Hindi siya mukhang auditor. Mukha siyang hatol ng korte. Isa siyang malaking lalaki na nakatrahe na mas mahal pa sa kotse ng kapatid ko.
Dala niya ang isang leather portfolio na may kawalang pakialam ng isang taong sumisira ng buhay bilang trabaho. Kinuha ko si Salcedo, 3 taon na ang nakararaan mula sa isang top forensic accounting firm. Siya ay tapat, mahusay, at nakakatakot. Ngayon, ginagampanan niya ang kanyang papel ng perpekto. Nilampasan niya ako ng hindi man lang sumusulyap, tinatrato ako gaya ng pagtrato ng mga magulang ko. Parang muwebles. Inilahad niya ang kamay kay Julian. Mr. Julian, sabi ni Salcedo, malalim at swabe ang boses. Marami na akong narinig tungkol sa ambisyon mo. Mabilis na tumayo si Julian, natampal ang tuhod sa mesa. Mr. Salcedo, opo, isang karangalan. Ang ama ko, si Arturo. Ngumiti si Arturo. Kinamayan si Salcedo ng mahigpit. Handa na kaming umusad. Sabik na sabik ang anak ko sa partnership na ito. Umupo si Salcedo. Binuksan ang kanyang portfolio. Bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Maganda ang kasabikan. Pero mas maganda ang kakayahang magbayad. Mayroon tayong maikling oras para isara ang round na ito ng pondo. Ipinapalagay kong dala nyo ang patunay ng liquidity na pinag-usapan natin. Mula sa sulok, pumitik ng daliri ang aking ina. Ang tunog ay matalas, parang tuyong sanga na nabali. Elena! Sutsot ni Doña Felicia, nakaturo sa walang laman na baso ni Salcedo. Tubig, ngayon na. At subukan mong huwag magtapon sa pagkakataong ito. Diyos ko, kailangan ba naming ituro sa'yo ang lahat? Kinuha ko ang pitsel. Ito ang sandali kung saan ang dating Elena ay makakaramdam ng luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Ang dating Elena ay makakaramdam ng hiya na sumusunog sa kanyang dibdib. Pero hindi na ako siya. Ako na ang mandaragit sa loob ng kwarto at ang katahimikan ang aking balatkayo. Lumapit ako sa mesa. Isinalin ko ang tubig sa kristal na baso nang may ganap na katumpakan. Ni isang patak ay walang nasayang. May tiyak na uri ng kapangyarihan sa pagiging invisible. Kapag iniisip ng mga tao na wala kang halaga, sinasabi nila ang lahat sa harap mo. Ipinapalagay nilang masyado kang tanga para intindihin ang konteksto. Habang pinupuno ko ang baso ni Julian, narinig ko siyang bumulong kay Arturo. Inayos ko na ang mga numero. Mukhang perpekto. Narinig ko ang pagpigil ng hininga ni Arturo. Sigurado kang PDF yan, ha? Bulong pabalik ni Arturo. Hindi nila mahahalata. Ibinaba ko ang pitsel at umatras pabalik sa aking pwesto. Akala nila ang pananahimik ko ay pagsuko. Hindi nila alam na ito ay disiplina. Ang dignidad ng katahimikan ay naririnig mo ang mga bagay na sumisigaw ng pinakamalakas. Tumikhim si Julian, binabawi ang kanyang angas. Ini-slide niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mahogany na mesa. Narito ang mga certified bank statement, Mr. Salcedo. Patunay ng $150,000 na liquid cash, handa na para sa transfer. Hindi hinawakan ni Salcedo ang sobre. Tumingin siya sa akin. Iyon ang hudyat. Humakbang ako pasulong, nakababa ang tingin, ginagampanan ang papel ng kabadong alalay. Salcedo, sabi ko, na ang boses ay nanginginig ng sapat lang para maging kapani-paniwala. Nakalimutan kong sabihin, sira po ang document scanner. Under maintenance ang network. Kumunot ang noo ni Julian. Kaya, kunin niyo na lang ang papel. Kailangan ng compliance ng digital original para sa blockchain verification, maayos kong pagsisinungaling. Hindi kami pwedeng tumanggap ng hard copies para sa initial buy-in. Security protocol po ito. Humarap ako kay Julian. Nag-aalok ng isang matulungin at humihinging paumanhin ng ngiti. Sir, pwede niyo bang i-forward na lang ang PDF direkta mula sa inyong banking app papunta sa email address na ito? Mapaproseso namin ito agad sa main screen. Tinuro ko ang malaking monitor sa pader. Nanigas si Julian. Kumibot ang kamay niya patungo sa kanyang laptop bag. Alam ko kung ano mismo ang iniisip niya. Wala siyang banking app na may $150,000. Ang meron siya ay isang manipuladong file sa kanyang hard drive. Kung maglo-login siya sa totoong bangko,
patay siya. Kung ipapadala niya ang file na ginawa niya, ligtas siya. O iyon ang akala niya. Ngayon na? Tanong ni Julian. Pigil ang boses. Ang oras ay pera, Mr. Julian, sabi ni Salcedo, tumitingin sa kanyang Rolex. Kung hindi natin mabe-verify ang pondo sa susunod na 10 minuto, nakakatawa ang takot. Ginagawa ka nitong hindi rasyonal. Sobrang lapit na ni Julian sa premyo. Sobrang desperado na maging bigatin sa harap ng aming ama, kaya tumigil na siya sa pag-iisip. Inilabas niya ang kanyang laptop. Mabilis siyang nag-type. Ang mga mata ay palipat-lipat ng tingin sa paligid ng kwarto. Pinanood ko siyang buksan ang kanyang email client. Pinanood ko siyang i-attach ang file na may pangalang Capital One Statement Oct. PDF shred. Pinanood ko siyang pindutin ang send. Makalipas ang 1 segundo, nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa. Ping! Tumingin ako sa ibaba. Naroon na. Ang email, ang attachment, ang ebidensya. Hindi lang siya nagpadala ng kasinungalingan sa pamamagitan ng pagpapadala ng palsipikadong dokumento pinansyal gamit ang internet para makakuha ng pautang. Kakatapos lang niyang gumawa ng cybercrime at falsification of documents at ginawa niya ito sa isang kwartong puno ng saksi. Direktang ipinapadala ang ebidensya sa gadget ng babaeng tinawag niyang Bigo. Tumingala ako sa kanya. Nakangiti na naman siya, isinasara ang laptop, iniisip na nanalo na siya. Wala siyang ideya na kapipirma lang niya ng sarili niyang kumpisyon. Tinignan ni Salcedo ang kanyang tablet. Kinukumpirma ang pagkatanggap ng email. Hindi siya ngumiti. Hindi siya bumate. Tumango lang siya. Para bang ang isang taong nagpapadala ng peking dokumento ay ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Verified na ang liquidity. Sabi ni Salcedo, isinasara ang folder. Gayunpaman, ayon sa batas ng pondo, may 24 oras na clearing period para sa digital transfers. Para mailak ang partnership seat ngayong araw, bago magbukas ang Asian markets, kailangan namin ng agarang collateral. Dumukot siya sa kanyang portfolio at naglabas ng isang dokumentong nakapaloob sa asul na legal paper. Ini-slide niya ito sa mesa patungo kay Arturo. Ito ay isang deed of real estate mortgage. Paliwanag ni Salcedo. Walang emosyon ang boses. Naglalagay ito ng panandaliang sangla sa inyong pangunahing tirahan sa 42 Acacia Avenue. Sinesiguro nito ang $150,000 na buy-in hanggang sa mag-clear ang wire transfer bukas. Kapag pumasok na ang pera sa account namin, mawawala na ang bisa ng sangla. Standard procedure para sa mga high-velocity deals. Tumahimik ang buong kwarto. Nakita kong kumibot ang kamay ng ama ko. Hindi lang ito basta pirma. Ito ang kanyang safety net. Ang bahay na iyon sa Dasmariñas Village, ang tanging bagay na pag-aari niya, ng buo at malinis. Ito ang kanyang retiro. Ito ang kanyang pamana. Nag-atubili si Arturo. Tumingin siya sa dokumento, tapos kay Julian, at sa huli, ang mga mata niya ay sumulyap sa akin sa sulok. Siniguro kong magmukhang maliit, siniguro kong magmukhang anak na walang alam sa pananalapi. Yung anak na nandun lang para magsali ng tubig. Kailangan ba talaga ito? Tanong ni Arturo. Nawawala na ang angas sa boses. Nasa inyo naman ang bank statement. Kailangan ng board ng hard assets. Don Arturo, sabi ni Salcedo, sumusulyap sa relo. Kung hindi kayo komportable, maiaalok namin ang pwesto sa susunod na kandidato. Nagpanik si Julian at lumapit. Dad, wag mong sirain to. 24 oras lang. Nandun ang pera. Nag-alinlangan si Arturo. Nakabitin ang ballpen. Nararamdaman niyang may mali. Pero alam ni Julian ang kahinaan niya. Kapag partner na ako, bulong ni Julian, ang bonus ang magbabayad para sa kondo sa BGC, Golf Course View. Ikaw ang kaiinggitan sa club. Naglaho ang takot. Napalitan ng kasakiman. Ginugol ni Arturo ang 30 taon sa pagtaya kay Julian. Isinakripisyo ang kanyang anak na babae, ang kanyang ipon, ang kanyang moralidad. Ang pag-atras ngayon ay pag-amin na ang trabaho ng buong buhay niya
ay isang kasinungalingan. Ganito bumuo ng imperyo ang mga tunay na lalaki. Asik ni Arturo sa akin. Sumusugal kami. Pumirma siya. Tinaktakan ito ni Salcedo. Clack-thud. Rehistrado na ang sangla. Kolateral na ang bahay. Selyado na ang bitag. Ngumisi si Julian. Kapag nag-upgrade ako ng security sa bagong estate, baka i-hire kita, Elena. Magaling ka naman tumayo ng tahimik sa mga sulok. Sa mas magandang uniforme siguro? Pwede. Tawa ni Doña Felicia. Ibinaba ko ang pamunas. Kinuha ang aking telepono at naglakad patungo sa kabisera ng mesa. Actually, kalmado kong sabi. Wala kayong i-hire kahit sino. Isinaksak ko ang aking telepono sa monitor. Mr. Salcedo. Pause muna. Tumigil si Salcedo. Nakikinig. Bulyaw ni Arturo. Maupo ka nga. Tinapik ko ang screen. Dokumento A. Incorporation records ng debt fund. Binasa ni Arturo ng malakas. Elena Vance. Ako ang may-ari ng kumpanya, sabi ko. Nagtatrabaho si Salcedo para sa akin. Katahimikan. Dokumento B. Real-time account balance. 4,126 piso. Namutla si Julian. Julian 1940. Dokumento. Dokumento C. Ang statement na isinumite mo. Hinighlight ko ang metadata. Created in Adobe Acrobat 1 hour ago. Font mismatch. Peke yan. Humarap ako sa kanya. Kakatapos mo lang gumawa ng falsification of public documents at estafa. Minimum sentence. 20 years. Nabitawan ni Arturo ang ballpen. Placeholder lang yon. Bulong ni Julian. Nanakawin mo ang pera, sabi ko. Gamit ang bahay ni Papa. Naglapag ako ng 2 dokumento sa mesa. Option A. Tatawag ako sa NBI. Makukulong si Julian. Kakamkamin ang bahay. Option B. Pipirma kayo ng deed in lieu of foreclosure. Ililipat nyo ang bahay sa kumpanya ko. Hindi ako magsasampa ng kaso. Malaya si Julian. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tili ni Doña Felicia. Nawala nyo na ang bahay. Singhal ko. Mamili kayo. Kung sino ang kukuha. Tumingin si Arturo kay Julian. Tapos sa akin. Sa wakas, naintindihan niya kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Akin na ang ballpen, sabi niya at pumirma. Isinilid ko ang deed sa aking portfolio. Congratulations, Mama. Ang malas niyong anak ay landlord niyo na ngayon. Bumaling ako kay Salcedo. Maghintay ka sa kotse. Kapag hindi ako lumabas sa loob ng 5 minuto, ipadala mo ang lahat sa piskalya. Tumango siya at umalis. Tumingin ako kay Arturo. Pwede kayong manatili. Ako na ang bahala sa buwis at maintenance. Kumislap ang pag-asa sa mukha niya. Pero aalis si Julian. Ngayong araw, ipa-foreclose ko ang kondo ko, iyak ni Julian. Hindi ko na problema yan. Isa kang liability. Sabi ko. Naglakad ako palabas sa sikat ng araw habang pinagbalingan ng mga magulang ko ang kanilang golden child. Hindi ako lumingon pabalik.